Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, at Angela Ricafrente and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Ronaldo and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Consmindo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, at Mary Jane de la Cruz. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Juliet Yopangco, Aji and Ferdy Del Mundo, at Maria Therese Dino. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodora Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Rosario Garcia, Leonila and Jose Llagas, Patricia, Anisita, Rick, Jeronimo de los Santos, Francisco Gregorio, Asuncion, Mariano, Julian, Mauricio, Richmond, Nicolasa, Rosemary, Mariam, at Maurilio Mikay. Magsitayo po ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia, Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpalakaw na kilang niyayang pangako na sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Banal
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit at ngayon din po ay linggo ng pandaigdigang araw ng pakikipagtalastasan at isinasama natin sa ating intensyon ang lahat po ng mga nanay ngayong ginugunita din natin ang Mother's Day. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapan, sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinanangal ay namin. Sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwakas sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patotohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sapgayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilanan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila.
ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Ang Diyos ang Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuo. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. ang Diyos ang tambuli Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Ang Diyos ang ang Diyos ang Ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip, upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya, pagtawag sa atin. Ito'y ang kalulatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangharal ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Maligayang kapisahan po ng dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. At ngayon po ay sa liturhiya natin ay atin din pong ipinagdiriwang ang World Communication Sunday. Nung nakalipas na linggo, bago po ang tuluyang pamamaalam ni Jesus sa pamamagitan ng pag-akyat niya sa langit, ang kanyang panawagan ay manatili tayo sa Kanya. Ang nananatili sa Kanyang pag-ibig ay nananatili sa atin pong ugnayan sa isa't isa at kung kaya't ang Kanyang utos na tayo po ay mag-ibigan. Kagaya ng kung paano niya tayong iniibig. Ngayon, ito na ang huling yugto sa Kanya pong pananatili dito sa mundong ibabaw matapos po ang 40 araw na kanyang pananatili, 40 araw na pagpapakita sa kanyang mga alagad at paghahabilin ng kanyang mga misyon na ipagpatuloy ay tuluyan na pong aakyat si Jesus doon sa langit. Naalala niyo pa ba kung anong sinabi ni Jesus kung bakit siya aakyat sa langit? Ano? Hindi niya alam yung dahilan kung bakit.
Uy, tulala. Kadalasan ganyan yung nagiging problema natin. No? Kapag may umaalis, tuliro tayo. Kaya hindi natin nauunawaan kung bakit kailangan umalis ng isang tao. Kung bakit kailangan mawala ng isang tao sa buhay natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, focus. Ano ba? Bakit ba mga tulala kayo? Ano ba nangyayari? Ha? Maasa kayo na may therapy mamaya. Sige po. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit ay ipinapaubaya o itinatagubilin na ni Jesus ang pagpapatuloy ng misyon. Hindi napuputol ang kanyang misyon, kundi ito ay ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad. At ano ang misyon? Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Naalala niyo pa po nung unang linggo ng pagkabuhay. Ano ang sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena? Ano yung misyon ni Maria Magdalena na dapat sabihin sa mga alagad? Uy, gising. Di ba sabi ni Jesus kay Maria Magdalena, inutusan niya ito, umayo ka, pumunta ka at sabihin mo sa mga alagad ko, makikipagkita ako sa kanila sa Galilea. Eh yung mga alagad, di ba, nagmumukmok? Yung mga alagad, nalulungkot? O kaya inutusan si Maria Magdalena na humayo at sabihin na siya ay buhay at makikipagkita sa kanila. At ngayon nandito sila sa Galilea. At dito ibinibigay ang pinakamisyon na nila. Ituloy ninyo ang ating nasimulan. Aalis lang muna si Jesus, aakyat lang muna si Jesus, at ano ang gagawin ni Jesus sa langit? Ipaghahanda tayo ng silid para sa atin dahil maraming silid doon sa tahanan ng kanyang ama. At gusto niya tayong makarating doon. At ang taong makakarating doon ay ang mga mananalig sa kanya, mananatili sa kanya, at magiging tapat sa kanyang ipinagkatiwalang misyon. Magpahayag ng mabuting balita. At ang nagpapahayag ng mabuting balita ay mabuti rin. Mabuting tao, nagiging mabuting tao. Sabihin nyo nga po, mabuting balita. Malinaw naman po no, yung sinabi ni Jesus, sumayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat. Matapos na ilang taon din lumipas, no? 2,000 taon na ang lumipas. Kamusta po? Kung sa pagpapatuloy, no, yung mga apostol, pinagpatuloy, pinasa. Yan, sa panahon natin ngayon, sa tingin niyo ba makakapasok tayo ng langit? Kasi hindi pwedeng ang alagad ay hindi bumubuka ang bibig. At hindi rin pwedeng ang mga alagad na nagsasabing alagad ako ni Jesus na kapag bumubuka ang bibig, galit, sama ng loob, paninira, fake news, ang lumalabas sa bibig. Malinaw. Mabuting balita ang dapat nating ipinapangaral. Pero nasaan nga ba tayo sa ganitong misyon natin? Ngayon ay World Communication Sunday. Yung mga media natin, mga social media natin, mga gumagamit ng media, kamusta ba ang nangyayari? Kasi ito, ang media ay biyaya ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong new evangelization sa simbahan natin na sa pamamagitan ng media, mas maipalaganap natin ang mabuting balita.
Pero tayo ba ay nagiging source ng good news o nagiging source tayo ng mga kasinungalingan o fake news? Kailan nga ba tayo huling nagpahayag ng mabuting balita? Kapag binuksan ba natin ang mga social media account ninyo, ano bang mayroon kayo? Mga lola, anong mayroon kayo? Instagram? Mga lola, nagti-TikTok. Ano ba? Meron kaya dyan kahit papano? No? Na ngayon sana kasi mamulat tayo eh. No, may panahon pa para humabol, para magawa natin kung ano yung mission natin. Lahat tayo, lahat ng binyagang Katoliko, lahat ng nabinyagan ay merong mission na magpahayag ng mabuting balita, na maging mabuti para sa lahat. Pero anong nakikita sa social media natin? Kasiraan ng ibang tao. Ang sabi kasi, ipangaral ang mabuting balita, ipahayag ang mabuting balita, hindi buhay ng may buhay ang ating ipapahayag, kundi buhay ni Kristo ang dapat nating ipahayag at kung paanong kumilos si Jesus sa buhay natin. Yan ang mabuting balita. Hindi buhay ng kapitbahay, hindi buhay ng artista, hindi buhay ng kung sino man, kundi yung buhay mo kung paano ka rin binago ng mga salita ni Jesus. Ngayon, sige, tutukan natin. Mukhang mga tulala ang mga nanay na naririto. Mamaya may picture taking dito. Mayroon din tayong konting salo-salo. Ha? O, smile na. Mga nanay, mission ninyo, no? Kung ilalagay lang natin sa konteksto po nito, no? Ang mission ninyo ay ipakilala sa inyong pamilya kung sino si Jesus, lalo na sa mga anak ninyo. Kasi mga nanay, forever yan. Tandaan niyo po, no? Forever yan. Hindi yan mababago. Ang pagiging asawa mo pwedeng mabago. Pwede kang ang palitan, di ba? Pwedeng matapos ang pagiging mag-asawa ninyo. Pwedeng putulin, pero yung pagiging ina, hindi yan mapuputol, hindi yan mababago. Kahit ano mang gawin, yung katotohanan, ikaw ang nanay nila. Pero mga nanay, mission ninyo na madala ninyo ang inyong pamilya sa langit. So ano ang lumalabas sa bibig ng mga nanay? Mabuti ba ang lumalabas sa bibig ng mga nanay? Mga nanay, maingay pag walang pera. Kaya nagkaroon tayo ng therapy. Hindi na therapy, hindi na kung ano man. Therapy. Mga nanay, alam ko ang gusto ninyo, maging successful ang inyong mga anak. Tama ba? Hindi lahat ng successful mabuti. Hindi lahat ng successful tapat. Hindi lahat ng successful pagdating ng araw. Sa pagsisikap ninyong maging successful sila, kinikilala kayo o kikilalanin kayo. Matapos yung igapang, di ba? Matapos ninyong tutukan, kaya lang kasi nakalimutan natin ituro kung ano ang mensahe ng mabuting balita. Dalhin sila sa langit. Kaya nga, ang mahal na birhen ng solidad, patuloy sa kanya ring misyon. Inako niya ang misyong ito na maging ina nating lahat. At tinitiyak niya na, gusto tiyakin talaga na makarating tayo sa langit. Kasi marami din pong doktor, teacher, engineer, mayor, presidente, ano pa ba? Ano may mga pangarap niyo sa inyong mga anak? Police, lawyer, nasa impyerno.
Kaya relax lang, no? Kalma lang. Hindi lang basta maging successful, kundi maging mabuting tao sila sa pamamagitan ng ipinapahayag ninyong mabuting balita. Ang alam ko po, yung mga nanay, ang pinakaunang nagtuturo sa kanilang mga anak, paano magdasal. Naturuan niyo ba ang mga anak ninyo paano magdasal? Paano magsimba? Kasi ngayon, hindi ko alam, no? Yung mga nanay, para tumahimik ang mga anak, bigyan mo ng gadget. Bata pa lang, gadget na, di ba? No? 1 year old, 2 years old, gadget na ang hawak. Kaya bata pa lang din, malabo na mata. Hindi lang ito basta, Mother's Day ngayon, no? Mother's Day, wow, Mother's Day. Kundi pinapaalala din ngayon na may misyon na ibinigay ang Diyos sa inyo, mga nanay. Hindi kayo pwedeng, sabi nga sa unang pagbasa, hindi kayo pwedeng titingala-tingala lang dyan. Kilos! Kasi ikaw din naman ang tatanong, anong ginawa mo? Sa iyong pagiging ina, ano ang ginawa mo? Happy Mother's Day! Tumanggap ng bulaklak, tumanggap ng regalo. Pero ano ang ginawa mo sa misyon na ibinigay ni Jesus sa iyo bilang ina? May mga tatay, sa Diyon tayo magtutuos. Ngayon, mga nanay muna. And na-appreciate namin kayong lahat. No? Na-appreciate namin yung hirap ninyo, yung pagod ninyo, yung sakripisyo ninyo, mga nanay. Pero mababaliwala lahat yan kung ang mabuting balita ay hindi bahagi ng inyong pagpapalaki sa inyong mga anak. Pananagutan ng mga nanay sa Diyos kung ano ang mangyari sa iyong pamilya. Kaya kapit lang, no? Isihan mo lang, kalmahan mo lang ang buhay para nang sa ganon, hindi tayo malayo sa misyon na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Amen? Happy Mother's Day po. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating dasalin ngayon ang Oratio Imperata para sa biyaya ng ulan at maibsan ang matinding init na nangyayari sa kasalukuyan. Sabay-sabay po, Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kami sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon.
lang sa mga gawain, at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at tubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Halimuyang ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamahal sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan
at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus sa Panginoon namin, siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan niya at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana siya, Hosana siya, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong buray. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami banal. O Jesus na naming mahal,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
Kapatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at ninalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo. Magsiupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa World Communication Day. At habang ginagawa po ang second collection, ay paalala po, pagkatapos ng misa, ay meron pong konting salo-salo na meron tayong papansit para humaba ang buhay ng mga nanay na gustong mahaba ang buhay. No? At pamaya din po ay pwede po kayong magpa-pictures doon sa inihanda ng ating mga kabataan, yung ating Wise Left Group na photo booth. No? Pwede po kayong magpa-picture para sa inyong souvenir o alaala. No? At nawa ma-enjoy po ninyo ang inyong araw kasama po ang inyong mga pamilya. At inihiling ko po ang lahat ng mga nanay na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Wala nang natira sa upuan. No? Manalangin tayo. Diyos sa pinagmumulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birhen Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Dinggin po ninyo ang aming mga panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na spirito, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag
at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat, pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ipinapaabot din po namin ang pagbabasbas at panalangin ito para sa lahat ng mga nanay na nanonood ngayon sa ating online. Sa lahat po ng mga nanay. At meron din pong inihandang regalo ang ating pong simbahan para sa inyo. Punta lang po kayo mamaya doon sa ating photo booth. Andyan na ba yung pansin? Andyan na. Okay. So salamat po at enjoy your day po, lalo na ang mga nanay. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawa siyang magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong mga nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo, Amen. taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po at Happy Mother's Day. Dati pa kaya, kanyang pagkalinang kapal, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong ligaw ng lupa, sa panahon ng alis sa gana, sa panahon ng digmaan at kahuluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ngayon dati pa kayo, kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakilang dukha, ang banal at makasalanan, ang ulan at lumpo, ang lapi at sinatan, ang lahat ay hinaan niya. Ngayon dati pa kayo, kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig